Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong sa West Philippine Sea. Kasi po meron na namang sinabi ang China sa Pilipinas, no? At kung maalala nyo, yung latest na incident pala, aside doon sa pagpipirata ng mga in-airdrop na supply, ayaw palapitin yung rescue mission o medical mission pala, sorry, hindi rescue, medical mission para yung isa nating sundalo madala sa hospital kasi may sakit. Siguro nakita nyo na yun no? Yung video natin na yun, binunggo pa yung ating yung bangka, no? Mga salaula talaga tong mga Chekwa. Wala talaga silang humanitarian, talagang komunista po. So yan ba ang gusto ng ilan, no? Lalo na yung mga pro-China na kontrolin lahat, no? O parang puputulin nila yung freedom ninyo. Ganun po sa bansang China, no? Na talagang kontrolado sila ng tayo mga freedom loving tayo 'di ba? Lahat gusto natin gawin ngayon, may sinabi po ito. Ito, yung spokesperson nila, si Mao Ning. No? Sabi nila, basta lang daw magpaalam daw tayo sa kanila kung may gagawin tayong mga supply mission o di kaya pagdadala ng probisyon sa ayungin, sa ating mga mangingisda dyan sa ating Baho de Masinloc o sa amang parte. Basta daw magpaalam sa kanila. Really? Bakit kailangan magpaalam? Bakit kailangan? Kasi ina-assert nila na kanila yan. No, tingnan nyo yung drawing na yan. Yung drawing na ginanon nila. Ito, paulit-ulit ko lang pinakikita sa inyo. Talagang gusto kong ipasok sa kokote ninyo kung gaano sila kasalaula. Biruin nyo yan, yung drawing nila halos sakupin na nilang Palawan at Zambales. Ngayon sabi nila basta magpaalam lang kayo ng maayos. Depende sa kanila kung papayag pa, 'di ba? Parang sinasabi mo diyan sa may dadaanan ka, private property. Siyempre, hindi ka basta-basta dadaan dyan. Baka mamaya-maya meron palang sniper doon yari ka. O di kaya bulyawang ka na lang, batuhin ka, anong gawin sa'yo? Kasi private property. No trespassing, di ba? Ganun ang mentalidad nila. Kanila daw yun. Pero sinasabi naman ng isa rin nilang spokesperson, hindi naman namin sinasabing amin ang buong South China Sea. Gago ka pala Tignan mo tong ginawa nyo. Yung inukit nilang ganon. Kamkamin nyo yan lahat Tapos sasabihin nyo sa amin, para walang gulo, magpaalam kayo. Ba't kami magpapaalam? Kayo nga ang illegal dyan Kayo ang walang karapatan dyan. Bakit? Ito mga kababayan sabi ni Tariela, dito po sa Manila Bulletin, Philippines not obligated to ask permission from China in West Philippine Sea. Sabi ng Coast Guard, si Tariela. Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ito, tapang talaga to. No? Ito yung lumalaban sa X account. No? Yung mga disinformation campaign ng mga Chekwa saka mga pro-China ng Pilipino. Hindi tayo obligated. Bakit? Ito. According to him, China should remember that Ayungin Shoal is located approximately 105 nautical miles, about 194 kilometers away from the nearest coastline of Palawan, well within the 200 nautical mile exclusive economic zone of the Philippines. Correct. Yan po yung nasasaad sa 2016 arbitral ruling na ipinagkaloob sa atin dun sa dahig ng UNCLOS. Pero ayaw kilalanin ng China kasi dyan sa desisyon na yan, sa award na yan,
binasura, ulit-ulitin ko, binasura ng international body na yon ang claim nilang 9-dash line. Yan nga po. Yan 10-dash line na yan. Ginawa nilang 10-dash line. So wala silang karapatan. Pero, mga kupal mga komunistang utak gustong kontrolin lahat. Di ba? Sinabi ni Tariela, wala kaming obligasyon magpaalam sa inyo. So, sino ka, Mauning? Who are you? Remember, mga kababayan, ayan, sabi ng Pangulo, I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Correct. We will not yield. We don't have any obligations to you freaking idiot Chinese, na nandyan sa West Philippine Sea to say, can we do our resupply mission? Diba? Kasi bakit, mga kababayan? Kung magpapaalam tayo sa kanila, yun na yun, tapos na. Iisipin nila, magdidesisyon na naman sila na, tingnan nyo, nagpaalam sila. Meaning, ina-acknowledge nila na sa atin, yung buong yan. Diba? So therefore, kung gagawin natin ito, yung sinasabi nilang to ask for permission, yumuyuko tayo. Ibinibigay na natin sa kanila lahat. Ano sabi ng Pangulo? Filipinos do not yield. We don't have any obligation to ask for permission because it is within our exclusive economic zone. Diba? Sabi ni Tariela, therefore, China does not have any jurisdiction over these waters. Correct. Ito pa, ang sabi niya sa nauna, the Philippine government is under no obligation to seek permission from a country that has illegally and provocatively deployed their forces within our exclusive economic zone. Correct. Tama po yan. Wala silang obligasyon. We will not yield. Pinaninindigan lang po. Naninindigan. Di po ba? Tama, mali. Eto. Sa Philippine News Agency, si National Security Council Secretary Eduardo Anyo. Chinese approval not needed. Philippines vows to continue ayungin resupply. Kahit na anong gawin yung pigil, we will resupply our troops. Diba? Tama, mali. We do not intend to yield. Filipinos do not yield. Walang susuko, walang yuyuko. Tandaan nyo, yung mga napagdaan ng gera ng mga Pilipinong sundalo. Sabi nga nun sa Marawi, just bomb my location, sir. Diba? Ultimate sacrifice. Ito rin ang ginagawa natin. Dahil pinaninindigan natin, atin yan. May karapatan tayo dyan. Walang sino man ang magdidikta sa atin, maski na Amerikano pa sila, maski na Briton pa sila, Australiano pa sila, sino man ang lahi nila, Filipinos do not yield. Yan po yan. Sabihin na kung otherwise ng mga DD shit, sila, they yielded. Bakit? Yung Pangulo nila Yan ang nagbenta sa Pilipinas kasama yung iba pa. Kung sino pa yung presidente nandyan. Diba? Ngayon, kiss-asing sa Pangulo, yung isang presidente dyan Yan Sinimulan nung yun Yun, yung babaeng yun. Ginaya nito, ito mas malala. Dahil lalong dumami ang mga inchik, hindi lang sa West Philippine Sea, pati sa ating mainland. Diba? Sabi ni Anyo, we will continue to resupply ayungin. That is a promise. Yan. The Philippines will continue to maintain and supply its outposts in the West Philippine Sea, including the BRP Sierra Madre. Yan ang sabi ni Secretary Anyo. Quote, we reaffirm our commitment to uphold our sovereign rights and jurisdiction over Ayungin Shoal, which is well within our exclusive economic zone, as recognized by international law and the 2016 Arbitral Award. Correct. Tama po yan.
In a statement, he labeled the Chinese Foreign Ministry call for the Philippines to first notify Beijing for access to Ayungin Shoal as absurd, nonsense, and unacceptable. Ulitin ko lang. Absurd, nonsense, and unacceptable. Ba't ka magpapaalam? Ulitin ko. Pag humingi tayo ng permiso sa kanila na mag-resupply dyan sa Ayungin, sa Scarborough Shoal o sa Baho de Masinloc o sa Panatag Shoal o sa dyan sa mga kung ano man meron tayo sa mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea, meaning we yielded, we bowed down, we cowered to their wishes. Hindi po. Hindi. Dahil anong sinabi ulit ni Anyo? Which is well within our exclusive economic zone as recognized by international law and the 2016 arbitral ruling. Hindi. Mamatay na sila. Hindi tayo hihingi ng permiso sa kanila until they recognize this international law and the award that they have given to us. Hindi tayo yuyuko. Tandaan nyo, ulitin ko. Filipinos do not yield except for this. Ito. At yung mga minions niya. Wala nga silang masabi. Ano ang pinangangalanda kanila? Marcos alis dyan. Tapos nagkakalat ng kasiraan, no? Sinisira ang gobyerno sa international body. Wala naman naniniwala sa kanila. Sila lang ang inuuto nila. Di ba? Kasi nga, eto, no? Baka galit na yung amo nilang Tsekwa sa kanila. Laki-laki nang nakukuha ninyo sa amin. Wala naman. Andyan pa rin si Marcos. Hindi nyo mapaalis. Wala. Di ba? Ngayon, mga kababayan, isama natin to. Isang mambabatas mula sa House of Representatives, may sinabi po dyan. Kasi nakakaawa po no? Yung aming mambabatas, si Jay Kong Hoon, nagre-reklamo siya sa BIPAR kasi kulang yung tulong na binibigay ng BIPAR. Ngayon, yung mga kababayan kong mangingisda sa Masinloc, nagre-reklamo rin. Puro na lang reklamo. Ganun po talaga kasi silang naapektuhan dyan Dyan sa Scarborough o sa Baho de Masinloc or Panatag. Yun po yung mga tawag nila Aside sa fishing ban, kulang yung mga bangka, kagamitan, kulang ang tulong ng presensya ng Coast Guard. Natutulog sa angkungan ang Coast Guard. Yun po ang sabi ng mga kababayan natin kailangan nila ng tulong. Tulong sa BIPAR, tulong sa Coast Guard. Biruin nyo, minsan kumikita sila, sabi nila 6,000. Yun ang kita nila. Ngayon wala, kalahati na lang. Minsan wala pa. Dahil hindi nga sila makapangisda diyan sa area po ng Baho de Masinloc. Kaya tulong-tulong po gising. Ito po, sabi ni Villafuerte, aside doon sa ine-echo ng aming congressman na si Jay Kong Hoon, tulungan na kita, congressman. Manila Bulletin, Villafuerte calls for stronger presence in West Philippine Sea amid China fishing ban. Kasi magti-take effect po itong sinasabi nila yung panghuhuli June 25 pag may nakita daw trespassing. Sabi naman ng mga taga Palawan at Zambales, batas nyo yan. Hindi kami susunod dyan. We don't yield in everything. Unless mag-yield tayo kung kautusan na ng ating gobyerno. Dahil yun ang ating gobyerno Pero hindi na naman nating gobyerno ang China Wala silang karapatan dyan. Wala silang jurisdiction, so ba't tayo mag-yield? Ba't tayo susunod sa gusto nila? Sila ang trespassing dyan Kung baga, lupa mo, inoccupy ng mga illegal squatter, nung pinaaalis mo, sila pang matapang. Ikaw pa ang gustong paalisin. Di ba? Yan, ano po ang sabi ni Camarines Sur 2nd District, El Rey Villafuerte? Says the government should implement a stronger presence in the West Philippine Sea to protect Filipino fisher folk from China's unilateral format fishing ban. Nag-start po ito ng May no? Talaga gagawin lahat. Fishing ban, trespassing, huhulihin ng 6 months daw no? 6 months, 60 days, 60 days. Tapos magpaalam pag magre-resupply, lahat na lang gagawin
Alam nyo ba, aside sa atin, Vietnam naman, pati Vietnam, tinitira din nila. Talagang ina-antagonize nila ang ang ASEAN nation, mga kababayan. Sila po ang napakalaking bully diyan sa mga ASEAN countries. 'Di ba? In a statement, Villapuerto reckoned that the Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources should ensure the protection of the country's fisher folks, as China had threatened to detain for 60 days without trial foreigners who trespass into waters Beijing insists as their own starting June 15. Ay, June 15 pala, hindi pala June 25, no? The Bicol lawmaker said the AFP should also make good on its assurance to safeguard Filipinos fishing in the country's exclusive economic zone in the West Philippine Sea. We are taking the military as its word that our fishers have nothing to worry about because the AFP has their back and will provide protection to them against possible harassment from the Chinese in the West Philippine Sea. O ayan, tama po yan. O. Earlier, the AFP said it has prepared contingency measures in case China starts to detain supposed trespassers in the disputed waters. Ang matatama nito, no? Hindi lang tayong Pilipino. Lahat po ng foreigners na hindi magpapaalam sa kanila. Tignan nyo yan. Talagang kontrolado. Komunistang-komunista. HISIS yan. No? Kung yan ang sinasabi nila, so therefore, nasaan ang pre-Indo-Pacific navigation? Maraming aalman yan, mga kababayan. Nobody should be disturbed. Navigate freely on the high seas. Para po silang mga pirata dyan. No? Parang bully. Oy, maglagay ka muna. Toll mo, nasaan? O, magpaalam ka muna bago ka duman dito. Eh, hindi naman sa'yo yan eh. Nandiyan ka nga illegally, di ba? O, likewise, the Philippine Navy vowed that it will not carry out the provocative fishing ban. O, ayan, tama po yan. No? Nakakaasar tong mga to eh. Okay? O, eto po. May isa pa pong mambabatas, alis na tayo dyan. Nananawagan lang si Villapuerte na magkaroon ng stronger presence, no? Kung ano man po yung sinabi ng ating AFP, eh, gawin nyo po yan. Lalo na ang Philippine Navy, ang Coast Guard at BIPAR. Eh, kawawa po, ang dami po. Ilang libong mangingisda natin ang umaasa dyan sa West Philippine Sea. Kasi hitik na hitik po yan. O, ang sabi nga sa akin nila Elora, wala yan. Dito sa amin, papalagan nila yan. Go! We do not yield, Elora. We do not yield, Kai. O yan ha. O bakit si Kai saka si Elora? Ay sila po nasa Palawan. Di ba? O shout out yan. Kila Elora at Kai, no? Ay, hindi natin nagawa yung shout out. Shout out po lahat sa inyo. Yun na yun. Ano yun ang humaba? O ito po. GMA News Online. Alam nyo, bakit tayo mellow? Kasi natutulog pa po. Diba kay misis? Bawal magsisigaw, baka mabulyawan tayo dito aga-aga. Pag ganito tayo magsalita, meaning, naka-day off si misis, bawal maistorbo. One day lang ang off niya, kaya pagbigyan nyo na. Okay, GMA News Online. Escudero, Filipino, Chinese can help ease West Philippine Sea tensions. Ayon, oo nga naman. Bakit nga naman kayo nananahimik? Kayong mga Filipino-Chinese. Bakit? Tatakot ba kayo? Markado ba kayo? O gustong-gusto nyo yan, na? Na kaming mga Pilipino ay api-apihin ng mga hap-hap nyong brothers or sisters. Kasi pag nagwagi sila, wagi kayo. Pag nagwagi kami, wagi kayo. Kaya nandun kayo sa gitna, no? Ang galing ninyo, no? Mga walang ya din tong mga to, oh. Whether they go to the left, they will win. If they will go to the right, they will win. Pumagitna sila, panalo sila. Ganon na. Ba, mautak talaga tong mga tsekwang Pinoy na ito, ah. Quote, sabi ni Escudero, para sa akin, ang papel na pwedeng gampanan ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry
at iba't ibang Filipino-Chinese community ay malaki at malawak. Di ba ganun siya magsalita? Hiling at dalangin ko na magsilbi kayong tulay, ika nga sa rumaragasa at tila nagagalit na karagatan na tinatawag nating West Philippine Sea sa pagitan ng bansa natin at bansang China upang sa gayon, anumang hindi pagkakaunawaan ay mariresolba, anumang hindi pagkakaintindihan ay na isang tabi. Naintindihan nyo ba yan? Nananawagan daw siya nagsalita pa pala siya dito sa speech niya yan during the 23rd Filipino-Chinese Friendship Day and the 49th anniversary of the diplomatic ties between the Philippines and China. Nagsalita po siya. Di ba? Loko. Ayos ano naman ang sagot ng Filipino-Chinese? No comment. Parang ito lang. Si Itok-Itok. Natatawa ako kay Boss Top 1 Pag merong mga basher na didishit, ipi-play niya yung Itok-Itok. Ayos yun, Boss Top 1. Ano daw kanyang kay Boss Top 1, Top 1, ano yun? Top 1 Alpha, Top 1 Charlie. Hindi ko pa nakikita yung Top 1 ba? Ano ba, Boss Top 1? Hanggang Z ba yan? Hanggang Zebra ba? Joke lang, Boss Top 1 Husay po yan. Pag talaga, tulad kanina, nandun ako. Nung may pumasok na DD shit, pinlay niya yung Itok-Itok. Tapos sana, Boss Top 1, pasukan mo nung Bong Choylak ni Mami Ping. Bong Choylak, kikikilong kokolak. Yan po mga kababayan, i-recap lang natin. Sabi ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, no. Hindi tayo hihingi ng pahintulot sa mga gunggong na tsekwa. Sabi ni National Security Council Secretary Eduardo Año, wala. Hindi tayo hihingi ng pahintulot. Patuloy tayong magre-resupply sa ayungin o sa mga mangingisda natin. Si Representative El Rey Villafuerte humihiling ng malakas na presensya ng Philippine Navy, Coast Guard at BIPAR para tulungan ng ating mga kababayang mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Ang aming representanteng si J. Conhun ng 1st District ng Zambales, District 1, ay humihingi rin ng tulong sa BIPAR. Kulang na kulang. Ang mga kababayan naming mangingisda sa Masinloc at sa Karatig Bayan namin ay humihingi din ng tulong. Lalong-lalo na sa Coast Guard. At si Senate President Escudero ay nagsalita doon po sa anibersaryo ng Filipino-Chinese community na malaki ang maaaring maitulong ng Filipino-Chinese. Saan ba kakampi? Tanong lang, saan kayo kakampi? Ba't nga pala tahimik kayo? Parang si Itok-Itok Tamilmil. No comment din ba kayo? Kasi panalong-panalo kayo dyan. Kahit saan kayo pumuntan direksyon, panalo kayo. Maski na mag-neutral kayo, panalo kayo. Diba? Manalo ang China, panalo sila. Manalo ang Pinoy, panalo sila. Diba? Kumbaga, kami pare, basta kami, negosyo. Diba? Yan po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.